ating mga batas. Ito, nakita ba nyo? Maganda ito, Madam Chair. Sa Senado po Kaya yan. nag-exist yung, Inindyan, Senado, wala pong dumating. in particular, Kahit isa na mga taga-gobyerno sa hearing, pangalawang hearing ni Senator Amy Marcos. hindi po pwede yung Okay? executive branch of government. Walang dumating. Pabayaan Talagang na hindi lang ho natin, pinapunta ng Malacanang. gagawa sila Dito ng sa mga hakbang. investigasyon tungkol sa pagkaka-aresto kay Duterte. Kasi tapos naman na ito So eh. we're here Ayaw tumigil nitong to check them. mga senador, Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, at Alan Peter Cayetano. Sila yung present eh. Doon sa araw na ito. Constitutional crisis din. Hearing. So, hindi po dumating. Walang dumating. Ayon po ako sa inyo. Ayan, no? Hindi Walang tama yung naisa. pangkalahatang, Mga sinasabi. taga-executive Lahat department, na lang, police, executive privilege, military, lahat na lang, sub judice. lahat Alam po naman natin, na under ng hindi executive naman department tayo, ay hindi dumating sa hearing na ito. Kasi nga po, hindi na ho naniniwala ang Malacanang na ito in aid of legislation. Mukhang gimikan lang ito ng pinaniwalaang pro-Duterte, Senador. Nahiyain ang Malacanang tungkol sa pagkaka-aresto. Sa kabila ng tapos na ito at si Duterte ay nandyan na nga po sa, ayan, walang katao-tao. Executive privilege, alam na po natin yan. At Wala yung mga invited, oh. Sa bagay-bagay na sinaloob Ayan, oh. ng mga kaso at So ayan, nananakot pa si Senador Bato de la Rosa na constitutional crisis. Paano magkakaroon ng constitutional crisis? Yan naman in aid of legislation. At sabi ng Malacanang, nasagot na ng Cabinet Secretary sa unang hearing. Kasalanan din ni Amy yan dahil sabi niya, meron na siyang inisa report na kanyang pinapalabas na mali. Ang conclusion kasi ng chairman ay mali yung pagkaka-aresto. Kung yan ang paniniwala mo, para saan pa yung hearing na yan? Parang ibinabaliwala mo na yung katwiran ng pulis, ng military, ng executive department at cabinet member like magkapatid na Remulla, DOJ Secretary at DILG Secretary, nagsabing legal ang pagkaka-aresto dahil may warrant of arrest. Ayaw pong tumigil itong mga ito eh. So, ayan, yung inyong pangalawang hearing, inintya na kayo, inisnab na kayo, walang dumating kahit isang government official. Ngayon, ang panakot po nitong si Senator Bato, isupwe na daw, papagpaliwanagin kung bakit hindi dumating. Di napakadali naman sagutin yan. Merong order ang Office of the President. Sumulat na ang Executive Secretary Lucas Bersamin na inap na, sapat na yung naipaliwanag at nasagot na ng Malacanang ang mga senador nagtatanong kung paano hinuli at bakit hinuli si Duterte. So ang tingin ng Malacanang, wala nang dapat sagutin. Dahil ang sabi ni Amy ay illegal at meron na siyang conclusion sa hearing. Para saan pa nga naman yung pangalawang hearing? Ngayon, magsusupena kayo. Sige. Pag sinupena yun, sasagot yung mga yan. Pag hindi sumagot, pakukulong nyo. Di away na ito. So, away ito ng iilang senador at ng Malacanang na yung mga senador na ito ay ang dating pro-Duterte. Bato de la Rosa, Amy Marcos, at saka Alan Peter Cayetano. Ayan po ang lumalabas ngayon. So, kayo pong mga mamamayang Pilipino, saan ba kayo dito? Pabor ba kayo sa hindi pagsipot ng Executive Department, Cabinet Secretary, Police at Militar dito sa hearing na ito dahil nasagot na daw nila at wala nang dapat pang ipaliwanag? Una, inimbok nila ang executive privilege na hindi dapat i-discuss in public ang mga plano ng Malacanang Executive Department for security reason. Ngayon, pinipilit ni Amy, ni Bato at ni Alan Cayetano. Kaya dito po sa dumalo. So dito sa nangyayaring ito, alam mo na. Basang-basa na natin kung sino ang mga senador na pabor sa mga Duterte. Kasi pinagtatanggol nila ang mga Duterte at sinasabing mali ang ginawa ng Malacanang. Ilang ulit na pinaliwanag na nasa ilalim ng Republic Act 9851 ang ginawa ng Malacanang sa pagsuporta at pagpapatupad ng warrant of arrest na dala ng Interpol. At nagpasalamat na nga po ang ICC sa ginawang tulong ng Philippine government. Nandun na si Duterte sa ICC at kanyang inaako na kung ano ang mangyayari sa kanya. Nananawagan na nga siya na irespeto ang judicial process. So tinanggap na ni Duterte. Itong mga kaalyadong senador at iba pa ang ayaw tumanggap ng pagkaka-aresto ay wala namang magagawa. So pinalalaki lang nila ito, pinupolitika lang dahil mga kandidato, si Amy, si Bato at kung sino-sino pa. Si Alan Cayetano, itong pinakamalupit dito. Yung kanyang kapatid, nasa laylayan ng Malacanang,
sumasabit at kasabit dun sa alyansa para sa pagbabago, kinakampanya at tinutulungan ni Pangulong Marcos si Pia Cayetano para maging senador ulit. Ito naman si Alan, patuloy ang pag-question at pinagdududahan, inaakusahan niyang mali ang ginawa ng Malacanang sa pag-aresto kay Duterte. So, paano natin pagkakatiwalaan itong mga ito? Although trabaho nila in aid of legislation, pero ang tingin natin, hindi in aid of legislation kasi wala na silang magagawang batas. Patapos na ang Kongreso hanggang June 30 na lang. Ano pa magagawa nyo? Next Congress, i-refile yan. Yun namang proposal nyo ngayon, hindi naman pwedeng ituloy nyo sa next Congress. Back to zero yan. Yung hindi natatapos na batas, ngayon, sa susunod, i-refile yan. Hindi yan pwedeng i-continue. Kasi iba na yung composition ng Kongreso at Senado sa next Congress. So, in aid of re-election ang dating nito. At malamang ginagamit na lang yung komite para ho sa kanilang pangsariling galawan. Hindi na ho ang kapakanan ng majority ng Pilipino. Kasi ang linaw naman, tinanggap na rin ng mga Pilipino ang pagkaka-aresto ni Duterte. At yun na nga yung tamang paraan para may pagtanggol na ang kanyang sarili doon sa trial. Pero itong mga ilang senador at kakampi ni Duterte, until now, hindi nga po makamove on, hindi nila matanggap. Ngayon, isusupena nila yung mga taga-executive department. O, tingnan natin kung ano mangyayari. May banta pa na constitutional crisis. Paano magkakaroon ng constitutional crisis? Ay humarap na sa inyo. Nasagot na yung mga dapat yung itanong. Di ba? So, parang magiging harassment na yata ang labanan. So, umiinit. Iilang senador laban sa Malacanang. Pag indyan ng taga-executive department, napapanahon na dahil paulit-ulit na lang yung tanong at saka nasagot na raw yung mga dapat malaman. Naninindigan ng Malacanang, walang illegal na ginawa sa pagkaka-aresto kay Duterte. Pero itong ilang mga senador, patuloy na ipinaglalaban at sinasabing illegal. Hindi naman, wala namang magagawa. Sabihin natin illegal. Makakauwi pa si Duterte? Wala na magagawa ang gobyerno dyan. Paano nga magiging illegal? Mayroong batas, Republic Act 9851. So, nagiging paulit-ulit na lang po ito. Nagiging politika. Masyadong napopolitika na. Masyadong pinupolitika na ng Senado sa akin pong opinion at assessment dito. Pinupolitika na po ng mga makaduterteng senador ang isyong ito. Kahit tapos na, paulit-ulit at hinahanapan ng butas kung sino ang mastermind, sino ang gumawa, sino ang nagutos, sino ang nagplano sa pag-aresto, ay hindi na ho yan kailangan sa panahon ito. Dahil tinanggap na rin ni Duterte kung bakit siya nakulong. Tinanggap na rin at inaako naman niya ang lahat ng pananagutan base sa kanyang mga sinabi before. So, dapat to ay tumigil na ang mga dapat tumigil dito. Move on. Kailangan gumawa ng batas para sa bayan na makakabuti, hindi ho yung pamumulitika tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Ano inyong masasabi niyan? Malaya po kayo mga Pilipino kung kayo Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo kung ano inyong magiging komento at paliwanag dito kasi kayo ang nagbabayad ng sweldo at gastusin itong mga senador na ito na ngayon ay nanggigigil sa Office of the President at kay Pangulong Marcos, kay General Torre at iba pang mga nasa executive department.